Makita natin ang verse. Ang title ng isang message, very simple lang, The Children of God. The Children of God. Ang mga kaanakan sang Diyos. Sometimes sa atong Christian life, nalipat pa nga kita gali nga mga naturo sa Ginoo, mga napagpismukan, mga naluwas, ginatawag mga kaanakan sa Diyos. Ang atong Christian life, hindi lang sa pagiging title, tabalang, or ginaputang naton sa aton nga nga stand nga kita baptist, kundi kinanglan makita nga kita anak sa Ginoo naton. Amo ni pinaka-importante ang iban ko tingko na sila nga baptist sila or nagasimba sila sa isang Baptist church. Pero ang pinaka-importante git dapat nga makita naton sa sining mga verses nga ang mga ginuwas nga ang mga gitubos ng Ginoo ginatawag anak sa Diyos. So, kung tanawan nato ng Bible, the children of God are loved by the Lord. Look at this. Ang baliya sa verse number 2, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given Himself for us. Ano nga pagkatag siya kugulingon? An offering din offer niya kugulingon and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So makita naton bilang anakan sa Diyos, kita din palangga sa Ginoo. Amen. Amen. Mas maayo pa nga ang Ginoo magpalangga sa imo. Kung sa nagapangita sa palangga sa iban ng mga tao o sa mga bagay nga temporaryo. Pero sa mga katauhan na kilala mo, tandaan na kung bilang anak sa Diyos, ipalangga kita sa Diyos. And then, the children of God not only are loved by the Lord, but the children of God are light in the Lord. Look at verse number 8. For ye were sometimes darkness. Nang hindi pa kamo luwas, nang hindi pa kamo anak ng Diyos, you were in darkness. You were darkness. Mamani sometimes, kaya sa una. Sakto, ara mo sa katulog. But now we are light. Are you light in the Lord? Walk as the children of light. Pag ipawag kita, children of God, because we are light in the Lord. We are the light in the Lord. Or light in the Lord. So nakita natin, ang aton nga kabuhit, kapawa. Amen? Amen. Amo na natin nga light bilang mga kanakan sang Diyos. At tandaan natin, the children of God show the characteristic of their Father. Amen? Kung ikaw anak sa Diyos, normal yung characteristic sa Diyos, ang righteousness, makita sa imo. Amen. Kay tatay mo siya mo. Amen? Tapos for example, kung ikaw tatay, ang mga karakteristik, pumapasa mo na sa imo nga bata. Kung ikaw tatay. Amen? Ang imong ano na ganyan blood type, no? Ang imong mga habits, ang imong pagsimba sa Ginoo. Papasa mo din sa imong nga bata. Kung hindi ka faithful sa Ginoo, normal din na yan. Ay, hindi faithful imo nga kabataan. Kaya kita anak sa Diyos, ang karakteristik sa Diyos dapat aton ginapakitaman. Kaya ako anak mo sa Diyos, ang kinaiya sa Diyos, wala man kong kanay nga kahusa ko nga tatay, wala kong kanay nga omniscient, sa omnipotent, sa omnipresent, sa harap sa iyang tanan. Pero ang iyang mga moral attributes, pwede mo mapakita kaya ikaw isa ka anak sa Diyos. Ang challenge sa bungaga, if God is our Father, we must imitate Him. Kung ang Diyos kita naton nga amay, sundon ta siya. Amen. Ipakita ta nga ang iya nga kinaiya. Ang pamangkot, paano? Ang mga nagaling ng pamangkot. Paano? The children of God should imitate God in 3 ways. May tatlo ka mga pamaagi. Sa tatlo ka pamaagi, mapakita na kung nga kita, Kristohanon, mga anak itang Diyos. We imitate God by our, number 1 din, we imitate God by our conversion. Dinasunod ta ang Ginoo or ang Diyos paagi sa itong pagkabuki. Amo ng word nga conversion or behavior. Paagi sa aton, kabuki. Number 2, kanawan niyo pala, children of God should walk in love. Walk in love. Kita nyo? Walk in love. Magabaka na nga walk gani, nagambali sa matter of life or pag inawi na ton. Hindi lang yung nagakambal sa wala sa English nga magpanaw ka or maglakat ka sang Ilonggo lang nga magpanaw ka o maglakat ka English na walk, kung nagakambal kiniya sa aton nga manner of
life. Or tinatawag natin sa may pot na tinaga, conversation. So masunod ng Ginoo pagi sa aton nga conversation. Children of God should walk in love. It is a scriptural command. Kita niya? In command din sa Bible that the children of God now we need to walk in love. Amen? Walk in love. Do you love to go to church? Amen? Do you love to read your Bible? Do you love to pray? Do you love na sa mga tawag na iya sa Diyos? Kung may mga event, may mga program sa aton nga church, arak ka na heart. Ang unang pamangkot. So we must walk in love. Kaya nga man, scriptural, command na. Amen? It is a sacrificial example of Christ. Look at this. As Christ also. Kita niyo word? Ang yung nga example pala, makita kay Kristo, kay Jesus. As Christ also hath loved us, and hath given Himself for us, and offering it a sacrifice to God for a sweet smelling savor, savor odor. Okay, akon bala kabuki, bala kabuot sa tubangan sa Ginoo. Amon pamangkot. Amen. Kahamot kamuot, balaton nga kabuhi sa tubangan sa Ginoo naton. Kapalo kung may ara kita example na nagkabuhi siya sa gugma. Wala sa iban kundi si Lord Jesus Christ. Children of God should walk in love. Amo na dapat ang aton nga kabuhi. Hindi ka daw in love ka, nagalakat ko kay in love ako. Hindi naman na, okay? Nagkakabuhi kaya sa may gugma. Mas first ako nag-serve sa Ginoo, dapat aragin na itong gugma. Nagkakalikot ako. Ang mga frontliners nagkataliwain, mas nagkatalipin, nagkakalikot sa sa area na ton. Kaya rin na itong gugma. Amen. Amen. Nagpang-invite kita, nag-agad kita sa mga estudyante o sa mga kabataan na madalas sila sa church. Kaya rin na itong gugma. Amen. Dapat ang atong dapat ginawi, hindi na kay obligated kita, kundi ara sa gugma. Ang mga kung nagpaluat, kita kaya rin ang gugma. Amen. Amen. Kaya mga kung wala talaga ginagimo, ang mga ginagimo pa nato nga wala sa pulong sa Ginoo, dira man nagapot mahatko sa gugma, dira kinatong gugma, nag-obra mo sila kay dira ahon nga, nagipusuon. So, maganda na ito, 1 Corinthians 4:9, tanawan niyo, 1 Corinthians 4:9. 1 Corinthians 4:9. Ano ba sa Bible, dire? But as touching brotherly love, we need not that I write unto you. Kung pag-istoryahan, kung ang topic ko, brotherly love, hindi na mo kinanglan sulatan. For ye yourselves are taught of God. Ay kamo sa inyo kung galingon, hindi pagbukan sa Diyos to love one another. Amen? Hindi pala mas manami, kaya kung ikaw Kristuhan noon ang imong para sa church, para sa imong brethren. Do you believe that? Amen. Pilang mga Kristuhan noon ang mukbasa nga man of God sa pastor, arami niya sa mga members. Amen. Kita nyo? Kita mo kung magbalik sila na limpaya simbahan. Amen. Ang aton nga gugma sa brethren. That's why kung makita natin ang brethren na buglayan, dapat kinapuligan naton. Amen. Amen. Ang mga ginag-visitation, kinapalong up, kinaremind because of our love. Kaya muna yung example mo ni Lord Jesus Christ, kabin kumanda sa Bible that we should walk in love kay anak na sang Diyos. 1 John 3:16. Ang ibang John 3:16 ng balaan, pero 1 John 3:16, isa yung kalipata. Look at this. Hereby perceive we the love of God. Sa sine, mabalaan naton ang kugma sa Diyos aton mabalaan. Paano? Because He laid down His life for us. Ay, kinlay down niya. Kinlay down na mga kinukugyan niyang iyangan kabuhi para sa aton. Yung ano niya, hinalad niya kabuhi para sa aton. Ano ba sa verse? And we ought to lay down our lives for the brethren. Amen? That's why kita ginangatag ito kabuhay na sa mga opo dito sa Ginoo. Paano mo ang kabuhay mo sa Ginoo kung miskin tinipon mo, wala ka tinipon sila? Amen? Why ka tinipon sa church? Why ka tinipon sa mga brethren? Ano mo na magpawi sa gugma? In other words, ang tanan na ito na ginaubra din sa simbahan natin, kinanglan, para sa gugma.
Not only that, children of God should walk in love, but children of God should walk in the light. Right. Ano to gani ang basa nga sa Bible sa verse number 8 nga ginbasa naton dito sa Ephesians chapter 5 verse 1 on. Kabukasa mo Bible? Amen. 5:8. For we were sometimes darkness. Tay kamo sadto ara sa kadulom or iya sa kadulom or kadulom kamo. Pero tulat, but now we are light in the Lord. Walk as the children of light. Amen. We need to walk in the light. Wala niyo man ang katulog, di ba? Karon niyang bako kung ano ang buhat silingon sa katulog diri sa Bible. Look at also 1 John. So you need to be alert kasi gamay lang ato nga time. Aga mga verses na pag explain ta para sa kasanagan sa tanan. 1 John chapter 1 verse number 5 to 7. Look at this. 1 John chapter 1 verse 5 to 7. This then is the message which we have heard of Him. Ang bali dyan, iniminsahe nga nabatian namon sa iya ay Jesus Christ. And declare unto you, kag ginatudlo namon o kag ginangambal namon ini sa inyo, that God is light, ang Diyos kapawa, and in Him there is no darkness, and in Him is no darkness at all. Kasi iya wala sang katulong. Kung kita nagahambal, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, ano man lang, we lie and do not the truth. Kung kita nagahambal, nga kita may harap fellowship sa Ginoo, mga fellowship sa Ginoo, kaupod na to ng Ginoo, nagalakat kita sa katulong, nagabutig kita. Muna pa sa Bible. Pero sa verse number 7, naman niya, abang, but if you walk in the light, kung kamo naggagawi sa kapawa, as He is in the light, kay aras sa kapawa, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ is that cleanses us from all sin. Kita nyo, kung kita nagagawi lang niya sa hindi kita makasala. Amen. Kung kita nagagawi sa kapawa. Kung paano na ito nang masunod ang Ginoo, we imitate God by our conversion. So ano itong kabuhi? Ara pala sa kadulog, ano ara sa kapawa. Ano itong kabuhi? Ara pala sa gugma, ikaw ang kabalusin na. So Luke 6:36. Ako magbasa. Luke 6:36. Ang sa Bible sa Luke 6:36, Kristohano, ito naman. Amo ni ang conversation or manner of life pag kinawit ka, ay ginasunod ng Ginoo mo, ano ni verse 36. Be therefore merciful, as your Father is merciful. Mangin maluluyon ka, ay hindi mo amay maluluyon. So makita natin ng imitation, ang pagsunod natin sa Diyos. So characteristic, ginasunod natin, 1 Peter 1:15. Nabasa ito katapos sa mga scriptures. Ay gina-explain naman yan. Ay sometimes kung wala scriptures, ang igwa niya hindi na pulong sa Ginoo. So, ginagamit ang pulong sa Ginoo para kita may ihibalo sa ginatawag Bible. So 1 Peter 1:15, tanawan niyo ba? But as He which hath called you is holy. Ang nagtawag sa inyo, ano? Balaan. So be holy in all manner of conversation. Kung ikaw anak sa Diyos, o na ang Diyos sa ginatuuhan mo palaan, be holy. Manipalaan ka in all manner of conversation. Tira ka lang ma-imitate ang Diyos. We imitate God by our conversation or by our lifestyle or life. Secondly, not just we imitate God by our conversation para mapakita natin na ginasunod natin ang Ginoo. We imitate God by our limitation. Right. Kristohanon, ang Baptist Church, wala nagatudlo sa mga bawal na ginakambal sa damong mga tao. Ang Kristohanon, may limitation kita ya. Amen. May Kristohanon ta. Wala na nag-istorya sa pagiging Baptist. Meron Baptist na nagasaot, meron Baptist na wala nagasaot. Ang topic na hindi pagiging Baptist mo, ang pagiging anak mo sa Diyos. Amen. Amen.
Ay kung una ang basihan naton, hindi naton ma-perform ang insakto. And kasubo sometimes, yung kita nga mga Kristohanon, ang gina-imitate naton, yung makita naton sa mga sikat na mga Kristohanon. Amo na yang iya yung ginasunod, pero mo na nga nga ginasunod. Sa una, nagatanaw, magna sa mga preaching sa lain-lain, balang kasimbahan. At amaya naman tendency, gusto ko amuin ni ang akon nga sundon. Pero kung tanawo na ko ang Bible nagambal nga bilang anak sa Diyos, ang Diyos siya nga akon nga sundon. Ang Ginoo nag-design sa akon sa nagalain-lain. Hindi pwede ka mo nga mangintarya sa akon, hindi man ako mangintarya sa inyo. Hindi tanan-tanan nga manugbalik palaryas. May ara may nagasinggit, may ara nga hinay lang, may ara nga mga nagahibi, may ara nga mga nagapangakit, lain ang manugbali. Right. Okay, pero ang pinaka-common denominator na dapat ang aton nga ginasunod. Simpo pala ang aton nga ginasunod. Amo na. So may limitation ang Kristohanon. Amen? Kung tanawon na kung sa number 3, tanawan niyo pala. Ang Bible, ginatanaw, ginaton mayo, bilang aton sunundan. But fornication. Pala niyo fornication, Kristohanon, sex without marriage. And all uncleanness, kagandaran nga mga kaipuhan, and covetousness, paghampon sa mga bagay na hindi mo masarangan. Let it be not one's name among you. Hindi na dapat mahingatdan sa inyo ini. Amo na kamo sa una mo. Amo nang bali Apostol Paul. Dapat kung kamo, mga gimpag-o na ginto sa Ginoo naman niyo. Let not it be one's name among you as becoming saints kay kamo. Mga ba becoming saints kay kamo gin pain na. Ang word na saints, ginpain, kin-cleanse, kin-palaan. Pero sa religious word, dahil ng saints. Pero sa simbahan, ginpawag sila ng saints, kasi sila ginpakabalaan, ginpain, gintinluan sa balaan na dugo ni Ginoong Iso-Kristo. So may limitation. Hindi na sila pwede sa fornication, sa uncleanness, sa covetousness. So makita na po, we set boundaries in our life. And to set boundaries sa naton nga kabuhi. That's why kung nga ang mga tao wala nga nag-alipin, ginatingwaan, hindi makapakasal sila para maging rightful sila sa tubangan sa Ginoo. Kaya sa una mo, yung nga batasan na may fornication, katapat wala na hindi na naman pa hingatdan sa imo, di ba? Amen? Wala naman na nag-care ang Ginoo sa una. Ang importante sa Ginoo kung ano ka subong. Amen. Ano ang pinaka-importante sa Diyos naton? We set boundaries in our life. Nakita natin sa verse number 5, for this you know, na wala sang warmonger, wala sang unclean person, wala sang covetous man, who is an idolater, have any inheritance. Wala sang mga tao, mga subong sa covetous man, unclean person, na may palamuglion sa sa kingdom of Christ and of God. Kung makita natin sa verse number 6, ang bala, let no man deceive you with vain words. So makita natin Kristohanon na bala, for this, because of these things, cometh the wrath of God upon the children of disobedience. We set boundaries in our lives. Mga baka na boundaries na ginalimitahan mo lang, Kristohanon ko, anak ko sa Diyos, diri lang ko yadangat. Amen? Diri lang ko tangat, hindi na ko di manglapot, no? Mga baka na boundaries, ginakudalan ka, di ba? Dahil naman hindi ko din maglapaw sa boundaries. Sa crush na ko yan, hindi ko din mag-intra sa fornication. Amen? Amen. Hindi ka ko rin ulo. Amo ng realidad, kaya ginamba sa pulong sa Ginoo. Amen. Dapat hindi na nyo pahingatdan sa atong Kristohanon. Right. Our characteristic testifies who we are. Ang atong characteristic, hindi ko na kinanglan, hindi ko na i-mention kung sino ang faithful, kung hindi faithful. Ang imo na mismo characteristic, nag-testify kung sino ka. Right. Ang atong characteristic, mga baka na characteristic, atong mga kinaiya. Amen? Nag-testify kung sino ka. That's why we need to set boundaries in our life. Why? Because we imitate God by our limitation. Makita na kung tanong na sa verse number 6, nibasa ko to. Let no man deceive you with vain words. Our comprehension testifies who we are. Not only our characteristic, but our comprehension. Kung paano ka wala maghangop, wala ka rin maghangop kung ano ang panulong mo sa tama at sa insakto.
Isa ka kadaya ta sa kalibutan. Ay okay sa kalibutan, sometimes gambalang gustuhan, okay naman ni sakon. Ang basang Bible, diyo, let no man deceive you with vain words, empty words. Nakita na to, no? May mga okay sa kalibutan na hindi okay sa atin. That's why we set boundaries with our lives. Amen. Look at also Ephesians 4:14. Tanawan niyo ba Kristuano? No? Di ba kung perme, sa simbahan, makita ka kapag yan, ang character. May mga pagpag-o. Hindi perfecto, pero may mga pagpag-o. Amen? Wait, back 2022, may mga gasong leader, di ka wala gasong leader, subong mo. May mga pagpag-okay ka pa dayon ka sa simbahan mo. Amen. Ano nga pala Ephesians 4:14? Look at this. That we henceforth be no more children. Ito yung word. Nga kita hindi mangin. Bata. Anong bata? Toast to and pro. Untiin ko yun doon. Ito. Amaya carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Ito yung word. So kung taas at ang comprehension, hindi tamangin, bata-bata. That's why kung tanawan na ito ng Bible, kung balikan na ito pala inigib sa apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors, and teachers. That's why kung ikaw Kristuanon, you should have a pastor na Amen. matutulog sa imo, Right. ang tulong sa Ginoo. Ano akong desisyon man? Ang pastor hindi, social media. At hindi ka mabase sa imo nga desisyon in life. Ang pastor wala nagapangaki. Amen. Is alam. Ang pala yung pastor, di sa maturan, nag-advise mo lang na. Amen. Hindi ka mga napagpasakol kung hindi ka. Pero Right. kinahanglan mo na siya para hindi ka maging bata-bata. Kung sino, para maging mature ka pa lang. Hindi Amen. pala namin tulokon nga ikaw naging mature na Kristohanon. Hindi ka dali-dali daya. You Right. see that? Our comprehension testifies who we are. Sino ka? Ano ka mag-comprehend sa mga pangibagay? O ang balan ka palang kaluwasan, malapagi sa mayong buwan, nagapati ka pa, imo na comprehension. Amen? O ang balan ka pala ang langit, balara sa dalong balay, nagapati ka pa na, imo na comprehension. Ang comprehension na to, nagahambal kung sino kita. Abalo ka mo, kung gusto ka gusto mo mag-grow, dapat hindi mo mga comprehension, paano mo pasangkaroon. Ang Amen. Christian life, mag-apply, pero Christian life, ang pinakapili pa yun, hindi ang mag-uwi sa tao nila. Kung siya isa ka Kristoano. Amen. Sometimes, nag-chase niya to ang happiness. Ang happiness, matulak na. That's right. Lain ang joy, lain ang happiness. Ang happiness, kung ano na kay limitation na, kung hindi na matabo, liwat, buhay ka naman kalipay. Ang joy, lain, kasi may kabudlayan, ara ang alipay. Para sa inyo nga kung sige lang nga, anak mo sa Ginoo, nagyan na nila sa una. Ang una ang ginatawag nga, joy yung pangalagat nga ko, maski daw hindi ko nila pakuptan, at least yung mga upod, mga Kristohanon na. Ang una ginatawag nga, joy, lain ang happiness. Kabalo ka mo, kung ikaw, Kristohanon nga ara, kasi yung nga parimalay nga wala sa mga Kristohanon na, mabudlay da, wala na happiness. That's why you need to go sa mga Kristohanon nga kaupod mo, para may harap ginatawag nga joy. That's why we set boundaries sa aton nga ginatawag sa aton nga life. We set boundaries in our language also. Yes, right. We set boundaries in our language. Not only in our lives, but in our language. Look at this, verse number 4. Ano ba sa verse number 4? Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient. Nga wala man sa ginatawag kapuslanan. Ang mga langulango, wala kapuslanan. Kita mo kalabanan sa tunang Kristohanon, wala nagkatawag ka lang nga. Diba may mga ekspresyon niya kalibutan niya sa imo, yung ano ka. Pero ako yung white ko lang ginagamit. Ekspresyon sa kalibutan. No? Diba? Natawag kay brat, sis, kung di ka isang alam, ditila. Okay, bilapit. Amo na itong mga ginagamit nga verse. Kaya-joke pa sila, pero hindi ang wala kapuslanan. Ang rin istoryahan na din, hindi yung mga labay-labay, yung wala kapuslanan. Amen? Diba ang tugay na Kristohanon ng istorya pa'y naswang. Foolish talking. Diba? Amen?
So we set boundaries with our language. Gusto ano, ang aton nga language, tama ka, importante. Look at Matthew chapter 12. Para ma-explain tama yan. Anawan niyo pala, nga pastor, hindi pwede kagamit sa mga kapustulang nga language. So, look at Matthew. Anawan niyo. Matthew chapter 12, verse number 37 to 38. But I say unto you, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Kita niyo word? For by the words thou shalt be justified, and by the words thou shalt be condemned. Kita, mahukman pagi sa aton nga mga ulong. Right. Mga makatutom ka, pag hindi ka tutom, ang balang ka, dumutay ka. Tama? Ginubra mo na yun, ginubra mo na. Diba, lamang ka kastuanon, pero tanawan tabi, awaya ginubra. Dumutay ka, you should be justified by your words. Kabalo ka, kasi Kristohanon kita, mapalaan din ang matupagka Kristohanon sa aton nga mga language. Ang aton language, importante, katama, Kristohanon. Right. So, makita natin, not only we set boundaries with our life, with our language, because we imitate God by our limitation. May limitation kita. 1 Corinthians chapter 10, tanawan niya sa Apostle Paul. First Corinthians chapter 10, verse 23. Are you there? Amen. All things are lawful to me, but all things are not expedient. Or give, profit, or nagkakaisang ganar sa imo. All things are lawful for me, but all things edify not. May mga limitasyon. Ang Kristohanon bala, ginabawalan sa mga bagay-bagay. Tamong ginabawal sa Christian life kung Kristohanon nga mabuhay ang inistoryahan. Pero kung mag-upra sila sa butang bala, nga ginabawal sa ila, may mahimo ang isang katao sila, wala. O magpahubog ang isa't isa ton, pwede yan ang ubrahon, pero hindi naga-edify. Hindi nagapalikon siya, hindi na wala nakatagsang ganar siya Christian life. Amen? Amen. May limitation ang anak sa Diyos. Right. Ang anak sa Diyos may limitation. Ang pagkabaptis, hindi na nagtutulog sa kanya may bawal sa aton, ay hindi na para sa aton. Nga kinamani, pastor, magsimba kami yaw. Sige, hindi na limitahan kasi ang Ginoo mo. May hinapag-bravo na mga bagay kung tuminggo nga hindi para sa iya. Right. Amen. Kaya muna ang sa life, kaya nga ang anak ka sa Diyos. Right. The children of God. Last, ikatatlo. Not only we imitate God by our conversation sa atong pagkabuhi, we imitate God by our limitation, but we imitate God by our association. Amen. Kung sino atong upod, Kristohanon. Masunod ang Ginoo pa isa aton nga mga association, fellowship, ang mga nasabot silingon. Nami man nga tamo ka friend, okay? Amen? Kaya kita ka friends must show himself friendly. Pero kung tanaw na ito ng Bible, ang pagkaanak natin sa Ginoo natin, tira taman mapakita, paagi sa aton ginatawag, association. Look at this, number 6, Ephesians chapter 5, verse number 6. Ano nga niyo palang Bible? Ang Bible, clear katama. Ang balyaw, let no man deceive you with vain words. For because of these things cometh the wrath of God. Ay sina nga mga butang nag-aapot ang kapumot o kung kaakig sa Ginoo, then sa nakig, the children of disobedience. Right. Be not ye therefore partakers with them. Hindi ka mo mag-ambit sa ila, hindi ka mo magpakigbakin sa ila. Kung makita natin, we are not partakers with the children of disobedience. Nga hindi ko kinanglan makipag-ambit o nga kinangluway ko bakin sila ginobraw. Pantaan mo, ito na. The children of disobedience are unbelievers. Right. Ito ang word, children of disobedience. Kung makita na ito, meron na yung word sa verse number 8, children of light. Ang children of disobedience, unbelievers.
Mga baka niya ang believers sila, why sila nagapati sa Bible? Wala sila nagapati ng Domingo nga daw pang para sa Ginoo. Wala sila nagapati sa prayer life. Wala sila nagapati nga ang tao makadto sa impyerno kung makasala sa kasing gamay. Makita naton? Wala sila nagapati nga ang Diyos lang ang dapat simpahon kag wala na sa liban. Amo na ang believers. Wala sila nagapati sa gospel ni Lord Jesus Christ. There are the children of disobedience. The children of disobedience are unbelievers. Not only that, the children of disobedience are unsaved. Hindi sila luwas. Kung mapatay sila, hindi sila magkalangit. They are unsaved. Look at this, John chapter 3, verse 36. Hinahatag ko sa inyo mga bersikulo para mas clear sa aton. John chapter 3, verse number 36. He that believeth on the Son hath everlasting life. Siya nga nagtuo sa anak, may kabukit nga walay katapusan. And he that believeth not, kag siya nga wala nagtuo sa anak, shall not see life. Kita nyo kanina word, darat, ang kakig sa Ginoo abideth on him. Kita nyo, there cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Now, makita natin, the wrath of God abideth in him, on him. So, makita natin, ang unbelievers, they don't believe on the Son of God. They don't have everlasting life. They're unbelievers. They're unsaved. Why we should participate or partake sa ilang mga ginabuhat? I'm not saying hindi na mag-friend sa mga non-Christians. Kaya si Quiet sa labas sa itong friendship, ang ilang ginabuhat hindi na makipag-bahin. Amen. Amen. We have no, not only that, we are not partakers of the children of disobedience. We have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Kabalo ka mo ang mga buluhaton sa kadulong unfruitful. Wala din sa prophet. Mga baka na wala sang prophet. Why may mabulig sa tao? Why may mabulig sa imo nga Christian life? You see that? Ephesians chapter 5, verse 1 on. Okay pa mo? Look at verse number 8 para matapos sa For ye were sometimes darkness, but ye are light in the Lord. Walk as children of light. Agang palit niyo, for the fruit of the Spirit, o look at verse number 11 and 9, and have no fellowship, ang hindi ka makipag-pakin. Mga baka na makapag-fellowship, hindi ka magsunod-sunod, makupot-upot. Kita na ton? Hindi magupot-upot with the unfruitful works. Kita yung word na works of darkness. Bala na itong kasalanan, upot pa ka. Paano ka makamatudan nga ang Diyos atong ginasunod? Amo bisabat, paano mo man baga anak ka sa Diyos, pero ang mga ginabuhat sa katulong, tira ka pa yan. Tira ka pa gaupot. Kama kita naton, sa verse number Verse number 11, but rather reprove them. Expose sa sila. Ay, hindi ko rin mag-upod yan kay sala ni ilang nga gina. Obra. Ano ba nga reprove them? Expose them. Amen. So makita naton, we have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Hindi natin ma-imitate ang Ginoo kung aton mga upod, mga nag-aubra sa kasalanan. Nga paso perfecto, bitaw, hindi ta perfecto. Tama? Makasasala kita ang ginluwas. Nga ginluwas kita sa Ginoo para mangin maayo aton nga kabuhi, para hindi ta magpapilin sa aton nga kasalanan. Amen. Kung tanawin natin sa verse number 9, amo ning fruit of the Spirit, mabalaan mo, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness. Ang pamangkot, ang bisyo goodness, ang bisyo pala righteousness. Ikaw kasabat sina. And truth. Ang pagsimba pala sa Domingo goodness. Yes. Amen. Ang pagtulog pala kung
Domingo, kung nasa media goodness, na ikaw niya kasabat, righteousness pala na, ang anak pala sa Diyos, pala gina-expectar sa gidumara kung Domingo, nga wala na nag-fellowship sila, proving what is acceptable unto the Lord. Kaya naman atay kung ano lang yung batunon, acceptable sa Ginoo naton. Amen? Huwag na ako kayo, amen na. Their works are sinful. Ako na nakasimple. Kaya na nag-fellowship sa works of darkness. Kaya ilang mga ginabuhat are sinful. Right. Kapalo mo Kristo kanon kung wala na nag-fellowship sa Panginoon, wala na devotional life, wala na prayer life, nag-opera sa sa tubang sa Ginoo naton. Right. Kung wala na nag-grow sa aton na Christian life, hindi nalipay ang Ginoo naton. Kung wala nag-grow, wala ka pala nag-mature. Just for example, na si Jay, gusto mo ganyan mag-1 sa mag-grade ko, sa hindi pwede ka kindersa. Tamo, Kristo kanon, nga mo sina. That's right. Gusto nila pero meron sila sa baby stage. So, hindi na gusto sa Ginoo naton. Their works are sinful. At kung magpalayo ta sa mga nag-aobra ng sinful works, maging righteous sa nga works. You see that? Not only their works are sinful, but their works are shameful. Makakuya. Look at verse number 12. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Tamo sang love nila secret. Nga gusto anon kung mag-date nga wala ka date sa tubang sa pastoral, ay nakuya. Ay nga man, kung insakto na hindi ka makuya mo. Tama? That's right. Hindi ka makuya. Tama, Ged? Tama. Amo na pero may secret. O, ang messenger na ay tamo secret. Ako hindi ko na niya manaka ko messenger kasi may matantaw. Nag-check up. May makasikret ka. Shameful, Kristo ano, nga baka anak ko sa Diyos, pero akong ginabuhat, hindi anak sa hindi ginabuhat ko yung anak sa disobedience. Yung ginabuhat sa anak sa disobedience. Wala na ginatudlo sa aton para akiganta o kaya pa ko yan. Ang ginatudlo ni sa aton para mangin righteous ka sa tubang sa Diyos. Ako nagasimpak sa Bible Baptist Church, normal na ginambal ini ng mga tinaga. That's right. 1 Corinthians 5:5. Ako sa mga kay Gapina. 1 Corinthians 5:5, nagkapos sa mga Kristohanon. Look at this. Ye are all the children of light. Amen. Anak ka sa kapawa. And the children of the day. First Thessalonians, sa mga nasa 5:5. 1 Thessalonians 5:5. We are not of the night, nor of darkness. You see that? Gusto ano, nakita mo na eh? So we can imitate God by our association. 2 Corinthians 6:14. 2 Corinthians 6:14. Gusto ano? Tari na lang. 6:14. Be ye not unequally yoked Amen. together with unbelievers. Hindi ka magpahigot sa hindi tumulong. Amen. That's right. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? That's right. Ano pala ang fellowship? Pakipagpakin sa matarong sa hindi pagkamatarong. And what communion hath light with darkness? Ano pala ang pwede pala mag-upod si light or si darkness? And what concord hath Christ with Belial? Sino si Belial? Satan. Ano pala pwede pala si Satan kung si Christ? Sa Mormons na niya. Pero sa Kristohanon niya, hindi si Christ si Satan pwede ka upod. Hindi sila mag-upod. Okay. And what part hath that believeth with an infidel? Ano man yung Kristohanon? No? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. Templo kasang buhit nga Diyos. As God hath said, na templo ko pastoraw, ay ang balaan ni Espiritu nagakuyong sa inyo. That's right.
Ang balik din sa verse number 16, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So kita nyo Kristohanon, masunod ang Ginoo pagi sa aton nga association. Ang bulaton sa Diyos, damo pasangit ng lang ng mga people. Amen. Damo ka na sa mga soul winners. Damo sa kanila na mag-assist ng mga frontliners. So kung may ministry pa mga kotsin ko ato ng mga upod, diin kita upod. Wala ko na nagakambal nga, hindi ka mang-imprente. Ang ginakambal ko sinpo imo nga associate. Amen? Amen. Ano ginawa? Ano tapos na? All men are created by God. Tama sa pamate. Ang tanan nga tao gitungka sa Dios, but not all men are children of God. That's right. Ang hindi tanan nga tao anak sa Dios. Right. Children of God have a relationship with God through the Son of God. Right. Ang anak sa Dios may relasyon sa Dios pagi sa Amen. anak sa Dios. Pagi kay Lord Jesus Christ. Ang pamangkot, do you really have a relationship with God? Amo na pamangkot, ako. Yung pamangkot ko sa kulingon, ikaw, pili mo na pamangkot, sino kulingon. Ako pala may relasyon dito sa Diyos. Anak, ko pala sa Diyos. First, John 1:12. Ano ba sa John 1:12? But as many as receive Him. Napaton mo na si Kristo, to them gave He power or the authority to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Kaya na pala sa kabuhi mo na nagtuo ka sa Diyos. Kaya na pala sa kabuhi mo, impaton mo kita si Kristo, nandaan mo pa pala kung sa tubog impaton na Ginoo. O kung hindi klaro sa imo, ikaw na kapalo. Kapalo mo, hindi mo masunod ang Diyos kung hindi ka anak sa Diyos. Right. If God is your Father, you must imitate God and follow His characteristic. Amen? That's why we are Baptist people. We live righteous living. Not because we are Baptist, because we are the children of God. Amen. Amo na dapat aton nga kabuhi, Kristohanon. Atubangan sa Diyos, atubangan sa tao. Ang pamangkot, ari kasubong nga Domingo. Sa dason nga Domingo, anak ka man pala Japon. Ari ka children of God. Amen. Naga-ministry ka sa Ginoo. Sa dason pa lang nga Sabado, pala mag-ministry ka man Japon. Nagapaluap ka man Japon pala subong. Ari ka children of God. Kahit isang imitation na ito na importante, hindi kung ano tulukon sa aton. Hindi kung ano ang makita sa aton, yung inaiya sa Diyos. Ang mga importante. Right. Amen? Amen. It is very important, Kristohanon. Kung ikaw hindi paluwas, you need to accept the Lord or receive the Lord Jesus Christ. Today, siguro itong hagit na may relasyon ka sa Diyos. Na kung ikaw may relasyon na sa Diyos, kung wala ka pa na-baptize, you need to be baptized. Amen. Para mabalaan mo ang privilege, para mabalaan mo, makita mo ka importante na ikaw anak sa Diyos. Amen? Okay, the children of God. Mga pamuyo, kita balaan nga Diyos na ito nga may sa kalan ni Kristo Jesus. Napalapit kami Lord sa trono sinubugay. Salamat sa kaluwasan na ginatag ko sa amon Ginoo. Salamat Ginoo na kami na yung anak ni mo pagi sa amon nga pagtuo Ginoo. Hindi pagi sa reliyon, kundi pagi sa relasyon. Nga nabaton na mong Ginoo nga gintugyan, nga ginatag sa amon na Ginoo Jesus pagi sa amon nga pagtuo. Na siya napatay, ginlubong ng nabanhaw Ginoo. Para kami luwason, para kami mapilong sa imo nga panimalay o Diyos. Salamat gid sa amon kaayo, sa imo kaayo sa amon Ginoo. Ay sa imo katutom, na bisan pa sometimes Ginoo, disobedient kami, wala kami nagasunod. Pero kami Ginoo bilang imo nga kanakan Ginoo, imo gid natulungangot. Ang kami imo kanakan dapat ang pagsunod ara Ginoo sa imo. Ang paghatuman sa imong mga pulog Ginoo ara Ginoo sa amon man. Salamat man sa mga bisita namong kabay, kung may-ari diri sa amon pero hindi pa nakabatol sa kaluwasan sa mga aga. Patuno niya si Kristo, Ginoo siya personal na manuluwas. Si Kristo na patay, lubog na nabanhaw para tugsod siya. At kung tuukan niya ang basang Bible, mangin anak sa San Ginoo, mangin anak sa San Diyos. At kami Ginoo nagatuo, nagapate na anak kami sa Diyos. We need to live Ginoo sa kabuki na may boundaries, may limitation.
Mayara sa kabuhi, Ginoo nga kaangay sa imo. Mayara Ginoo sa kabuhi, Ginoo nga pakita ka sa kauptanan, Ginoo nga ginuuptan namon. Kami matugtuod kid nga anak sa Dios pagi sa mga association. Salamat kid sa liwat. Salamat sa imo katutong, salamat sa imo nga ayo. Ikaw magbulig sa tag sa nga redre, ikaw mag-bless. In Jesus name, amen. Ang pulong sa Ginoo, mag-bless ka mo, amen. Amen. Ang pulong sa Ginoo tama kay kabuki is very important.